Okay, pag-usapan natin ang isang napakahalagang kwento tungkol sa seguridad ng enerhiya dito sa ating bansa. Alam nyo, isa itong salaysay tungkol sa isang krisis na muntik nang mangyari, isang biglaang kaligtasan at isang napakalaking kayamanan na hanggang ngayon parang hindi pa rin natin maabot. Isipin niyo to, yung pinakapuso ng supply ng kuryente natin, unti-unti nang humihina. Milyong-milyong Pilipino ang posibleng maiwan sa dilim. Nakakabahala, di ba? Yan ang matinding katotohanan na kinakaharap ng buong Luzon noon. Ito yung tanong na bumabagabag sa ating mga lider at mga eksperto. Kasi pag naputol ang kuryente, hindi lang naman ilaw ang mawawala. Hinto ang ekonomiya, titigil ang mga kabuhayan, at siguradong magbabago ang araw-araw na buhay nating lahat. Sige, silipin natin kung saan ba talaga nagsimula ang problema. May isang higante sa ilalim ng dagat, ang Malampaya Gas Field. Sa loob ng 2 dekada, ito ang naging sandalan ng Luzon para sa kuryente. Pero ngayon, yung higanteng to, nangihina na. Isipin nyo ha, dati, halos kalahati ng kuryente ng Luzon galing dyan. Ngayon, nako, bumagsak na sa 17% na lang ang ambag niya. At yung orasan, tumatakbo. Tinatayang sa pagitan ng 2027 at 2029, tuluyan na itong matutuyo. Isang krisis na parang wala ng takas. Pero alam nyo, sa gitna ng lahat ng pangamba, may isang malaking balita na biglang lumabas noong unang bahagi ng 2026. Isang anunsyo na biglang nagpabago sa buong kwento at nagbigay ng panibagong pag-asa. Ito yung numero na nagpapago sa lahat. 98 billion cubic feet ng natural gas. Para lang magka-idea tayo, ito ang unang malakihang gas discovery sa Pilipinas sa loob ng mahigit 1 dekada. Sobrang laking tagumpay para sa bansa. At para mas maintindihan natin kung gaano to kalaki, isipin nyo, yung 98 billion cubic feet na yan, kayang magpailaw ng 5.7 milyong tahanan sa loob ng 1 buong taon. Ganong kalaki yung direktang epekto nito sa buhay ng napakaraming Pilipino. Kaya hindi lang to basta bagong supply. Ito ay isang lifeline. Literal na lifeline. Dahil dito, humaba ang buhay ng Malampaya at pansamantalang naiwasan ng Pilipinas ang isang malawakang krisis sa kuryente. Pero teka, hindi lang sa pagpapailaw ng mga bahay nagtatapos ang kwento. Ang pagtuklas na ito ay may tinatawag na ripple effect, mga alon ng pagbabago na umabot sa ating ekonomiya at sa buong bansa. Ito ang punto ni Alberto Dalusong. Yung tinutukoy niya, yung pipeline na nagkukonekta sa Malampaya papuntang Batangas, bilyon-bilyong piso ang halaga niyan. Kung walang bagong gas, yung bilyon-bilyong pisong pambansang yaman na yan, magiging kalawang na lang sa ilalim ng dagat. Dahil sa Malampaya East, nasagip yung napakalaking investment na yon. At yung magandang epekto, parang domino. Kapag sarili nating yaman ang ginagamit natin, hindi na tayo masyadong aasa sa paiba-ibang presyo ng imported na langis at dahil dyan, nagkakaroon ng katatagan sa ekonomiya na sa huli, mararamdaman natin sa ating mga bill sa kuryente. At higit sa lahat, ang tagumpay na to ay tatak Pinoy. Mula simula hanggang dulo, Pilipino ang nanguna. Pinatunayan ng ating mga engineer at manggagawa na kaya nating gawin ang mga ganitong kakumplikadong proyekto ng ligtas at mahusay. Isang patunay ng galing ng Pilipino. Isang malaking tagumpay ang Malampaya East, walang duda. Pero para lubos nating maintindihan ang hinaharap, kailangan nating ilagay ito sa mas malawak na konteksto. Kasi habang nagdiriwang tayo, may isang mas higanting kayamanang naghihintay at yun din ang nagbubukas ng mas malaking problema. Okay, kung may isang slide lang kayong tatandaan, eto na yon. Tignan nyo tong bar chart. Yung buong tagumpay sa Malampaya East, yung 98 BCF, yan yung maliit na guhit. Ngayon, ikumpara nyo dyan sa katabi niyang higanteng tore. Yan ang Recto Bank, mahigit 3,000 bilyong cubic feet. Grabe, di ba? Yung nadiskubre natin, wala pang 3% ng totoong kayamanan na nandyan lang. So ano nga ba tong Recto Bank sa may hawak ng ganito kalaking yaman? Well, isa itong lugar sa loob mismo ng ating Exclusive Economic Zone. Atin to. Legal na kinilala ng 2016 Hague Ruling. At sa ilalim niyan, nandoon ang Sampaguita Gas Field, isang deposito na sobrang mas malaki pa kaysa sa original na Malampaya. Ito na yung malaking tanong, kung sa atin naman pala to at napakalaki ng yaman, bakit hanggang ngayon hindi pa natin napapakinabangan?
Dito na pumapasok ang isang mahabang kwento ng tinatawag na geopolitical paralysis, isang pagkapatas kung saan ang politika at tensyon ang humahadlang sa pag-unlad. Kung titingnan natin ang kasaysayan, isa lang ang kwento. Mula kay Arroyo, Aquino hanggang kay Duterte, bawat administrasyon, sumubok, pero bawat isa, nabigo. Laging may humahadlang mula sa mga legal na issue at higit sa lahat sa patuloy na panggigipit mula sa China. Paulit-ulit na lang. At dito na tayo ngayon kung saan ang Rectobank ay hindi na lang tungkol sa enerhiya. Naging isang litmus test na to, isang pagsubok kung ano ba talaga ang prioridad natin. Dito masusukat ang tunay na direksyon ng ating bansa. Ang mas komplikado pa, kahit dito sa loob ng bansa, magkaibang pananaw. Sa isang banda, sinasabi ng gobyerno na walang investor na interesado kasi magulo. Sa kabilang banda, iginiit ng mga eksperto tulad ni Justice Carpio na marami ang interesado. Naghihintay lang sila ng malinaw at matatag na suporta mula sa pamahalaan. Ayon sa mga eksperto, yung pag-aalinlangan ng mga investor nakaugat sa tatlong bagay. Una, walang malinaw na pulisiya ang bansa pagdating sa China. Pangalawa, walang garantiya na poprotektahan ang mga barko nila. At pangatlo, yung kawalan ng katiyakan kung mananatili ba ang anumang kasunduan pagkatapos ng susunod na eleksyon. Dahil sa mga isyong to, tinawag ni Justice Carpio ang Rectobank na litmus test ng kasalukuyang administrasyon. Ito raw ang tunay na sukatan, hindi sa salita kundi sa gawa, kung gaano kaseryoso ang gobyerno na ipaglaban at paunlarin ang sarili nating yaman. Isang napakatinding hamon. Pero balikan natin yung tagumpay sa Malampaya East. Ano ba yung formula doon? Simple lang, malinaw na direksyon mula sa gobyerno kasama ng seryosong pamumuhunan mula sa private sector. Napatunayan na natin gumagana to. At dito natin iiwan ng lahat. Napatunayan na natin yung formula para sa tagumpay. Ang nag-iisang tanong na lang na natitira ay, mayroong ba tayong sapat na paninindigan para gamitin ang parehong formula sa mas malaki, mas komplikado pero higit na mas mahalagang premyo na naghihintay sa Rectobank? Ang sagot sa tanong na yan ang magdidikta sa kinabukasan ng enerhiya at ng soberaniya ng ating bansa.